Pang-17 na araw. Ang mga babaeng tao ay nawalan na ng buhay. Si Gobro at Gobji naman ay binigyan ng tamang pamamaalam ang mga ito. Hindi naman makapaniwala si Gobji sa nangyari. Inisip naman ni Gobro na siguro ay nawalan na sila ng pag-asa kaya naman nagawa na nila inumin ang delikadong kemikal. Pang-26 na araw. Si Gobro ay patuloy pa din ang pagsisinay niya sa mga kasamahan niya. Sa mga lumipas na araw, siya ay nagawa ding makakain pa ng mga iba't ibang halimaw. Upang mas lumalakas pa siya, mula sa malayo nakita ni Gobro na may mga parating. Mukha silang goblin ngunit kailangan nila manigurado. Hamarang naman si Gobji at sinabing sila ay raiders. Sinabi din ni Gobji na sila ang mga ama ng henerasyon nila Gobro. Naikinagulat ni Gobro. Ang mga ito ay may mga dalang pagkain. At meron ding mga taong babae na dala. Ang iba namang goblin ay nasa sabik na para gumawa ng bata sa mga ito. Sinabi naman ni Gobro na sa lakas ng DNA ng mga goblin. Goblin parent ang nagiging baby kapag lumabas na ito. Si Gobro ay naiintindihan na kailangan nila magparami. Ngunit hindi may sakmura ni Gobro ang nakikita. Kaya naman sinabi niya sa leader kung pwede siya na ang bahala sa mga taong babae. Ikinagalit naman ito ng leader ng mga goblin at nilait si Gobro dahil isa pa lamang itong newborn. Ang mga kasamahan ni Gobro ay gusto ipagtanggol siya. Dumating naman ang dalawang babaeng goblin at sinabing mag-relax lang silang lahat. Tumigil naman ang mga ito sa kanilang alitan. Ang dalawa ay pinakilala bilang si Hobsato at ang mage na si Hobsei. Sinabi naman ni Hobsato na paano kung maglaban na lang silang dalawa. At ang mananalo ay siyang magiging leader ng buong grupo. Pumayag naman ang leader ng goblin dahil gusto niya maturuan ng leksyon si Gobro. Pumayag din naman si Gobro sa laban. Ang leader ng mga goblin ay madaling natalo ni Gobro. Nagtaka naman sila kung saan galing ang sapot na ginawa ni Gobro. Sinabi na lang ni Gobro na hindi niya din alam upang hindi na lumaki pa ang issue. Sinabi naman ni Gobro na mabuti na lang kumain siya ng gagamba para magkaroon siya ng kapagyarihang maglabas ng sapot. Namamangha naman si Hobsato at Hobsei kay Gobro dahil sa pagiging kakaiba nito. Sinabi ni Gobro na siya na mismo ang leader ng grupo kaya naman tinanong niya kung may hindi sang-ayon sa kanya. Pumayag naman ang mga kasamahan ng dating leader na kinainis nito. Sinabi ni Gobro sa mga babaeng tao na sinabihan niya na ang mga kasamahan niya na huwag silang gagalawin. At hindi niya rin sila sasaktan. Pinanggako din ni Gobro na ibabalik niya sila sa kanilang pinaggalingan balang araw. Tinanong naman ng babaeng pula ang buhok kung ano ang gagawin nila doon. Sinabi ni Gobro na wala naman silang gagawin. Sinabi ni Gobro na ang gusto niya lamang ay ang kaalaman nila tungkol sa mga tao. Ang mga babae ay kwento kay Gobro kung paano sila atakehin habang naglalakbay. Ang mga lalaki ay tinapos at itinira nila ang mga babae upang iuwi. Ang mga babae ay napaiyak na lamang dahil sa lungkot na nararamdaman nila. Si Gobro naman ay hinayaan muna silang magluksa. Pang-27 na araw. Si Gobro ay may dalang pagkain. Binati naman siya ng babae ng magandang umaga. Dahil sa kabaitan ni Gobro kahapon. Ang mga babae sa kanya ay magaan na ang loob sa kanya. Ang mga babae ay masayang kumakain at nagkwekwentuhan. Habang pinagmamasdan sila ni Gobro. Sinabi ng mga tao ay hindi nag-e-evolve tulad nilang mga goblin. Ngunit may kanya-kanyang kakayahan ng mga ito. Ang babaeng ito ay isang blacksmith. Ang dalawang blonde naman ay tagaluto at gumagawa ng damit. Ang naka-green naman ay isang alchemist. At ang may pulang buhok naman ay isang rookie warrior. Si Gobro ay nakikipagkwentuhan rin sa mga ito upang matuto pa. Sa labas naman ay sinasanay ni Gobro ang mga goblin. Ang iba ay hindi kaya ang pagsisinay na pinapagawa sa kanila. Sinabi ni Gobro na sa mga susunod na araw hindi na muna sila maghahanteng. Magsisinay na muna sila at huwag lalabagin ang mga utos niya. Pang-31 na araw. Maulan ang panahon kaya naman si Gobkichi at Gobro ay nagpas siyang mag-sparring. Ang lahat naman ay nanunood sa kanilang laban. Sumapit na ang gabi nakaramdam si Gobro ng masama. Ang grupo naman ng dating leader ay papunta sa mga babae at balak gumawa ng baby sa mga ito. Ang mga kababaihan ay masarap ang tulog. Mula sa likod nila sinabi ni Gobro dapat tulog na sila ngayong gabi. Ang mga babae ay nagising dahil sa ingay ng labanan. Natalo na ang dating grupo ng leader. Sinabi ni Gobro na bakit nila Sinuwei ang utos niya. Sinabi naman ng dating leader na siguro hindi pa siya nakatikim kung gaano kasarap. Sinipa naman agad ito ni Gobro. Si Gobro ay humingi ng tawad sa mga babae dahil sa nangyari. Napaiyak na lang ang may pulang buhok na babae at sumandal kay Gobro. Nagising naman ang iba pa dahil sa ingay. Kaya naman inutusan niya ang mga ito na dalhin sa labas ang grupo ng dating leader. Inutusan naman ni Gobro si Gobmi na gisingin ng lahat para matuto ang mga ito ng leksyon. Ang lahat ay nanunood habang ang grupo ng dating leader ay pinaparusahan.
Tinanong ni Gobro kung naiintindihan na ba nila kung anong pwedeng mangyari sa kanila kung hindi sila susunod sa utos ni Gobro. Naiintindihan naman nila mensahe ni Gobro. Ang grupo ng dating leader ay iniwan ni Gobro na hirap sa kanilang sarili. Ang iba ay nabuhay, ngunit ang leader nila na ay nawalan na ng hininga. Pang 32 na araw sila ay nakakita ng bagong makakalaban na kabayo. Ang mga kaliskis nito ay matibay kaya naman ginamitan ni Gobro ito ng sapot. Nahinto ang paggalaw nito kaya naman sabay-sabay na nila itong inatake. Si Gobro ay nakakuha na naman ng bagong skill sa pagkain sa nahuli nila. Habang natutulog sa duyan si Gobro lumapit naman sa kanya ang nakapulang buhok na babae. Ang babae ay takot pa din sa nangyari sa kanya noong nakaraang gabi. Kaya naman gumawa si Gobro ng paraan upang makalimutan ng babae ang takot. Pang 33 na araw si Gobro ay nagising na kasama na pati si Gobmi sa kanyang tabi. Noong araw din na yun gulat na gulat sila dahil si Gobi ay nag-evolve na din. Ang pagsasanay naman ay nagiging maganda ang takbo sa pamumuno ni Gobkichi sa mga armored warrior. Si Gobmi naman ay tinuturan ng iba upang maging isang magaling na taga-asinta. At ang iba naman ay tinuturan ni Habsato para maging magaling humawak ng espada. Si Gobi naman ay pinamumunuan ng pangungulekta ng mga pwedeng mahalagang bagay. Habang ang nag-iisang mage naman ay nag-aaral mag-isa ng magic dahil walang ibang mage sa grupo. Si Gobro ay iniwan muna ang trabaho sa mga kapitan ng grupo. At nagpas siyang maghanap ng bagong biktima upang makuhanan ng skills. Si Gobro ay nakakita ng kabayong matibay ang armor, kaya naman naisipan niyang subukan ng bagong skill niya dito. Nagulat si Gobro sa nangyari at hindi makapaniwala sa lakas ng kanyang skill. Si Gobro ay nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili upang magpatuloy pa sa kailaliman ng kagubatan. Si Gobro ay nakakita ng bakas ng ketchup at sinundan ito. Naalala niya naman ang babala ni Gobji na may isang malaking pulang oso sa ilalim ng kagubatan. Habang pinagmamasdan niya ang kabayong walang buhay, ang pulang oso naman ay lumitaw. Naikinagulat ni Gobro. Ang pulang oso ay napakalaki. Ngunit si Gobro ay walang balak na umatras. Balak ni Gobro tapusin ang oso at kunin ang mga kakayanan nito. Nilabas niya na ang kanyang malakas na magic para pabagsakin ang pulang oso. Si Gobmi naman ay nag-aalala na kay Gobro dahil hindi pa ito umuuwi. Si Gobi naman ay nagpresenta upang ipagtanong si Gobro sa iba. Lahat ng tinanungan ni Gobi ay hindi alam kung nasaan si Gobro. Kaya naman dalawa na silang nag-aalala kay Gobro. Ang oso naman ay sinangga ang atake at naputulan ng braso. Sinakripisyo ng oso ang braso niya para hindi matamaan ng direktang tama. Naikinamangha naman ni Gobro. Ang oso ay nagsimula ng atakehin si Gobro at nakakaiwas naman ito. Si Gobro ay nagsimulang atakehin ang oso gamit ang napakalaking battle axe. Si Gobro ay nagulat dahil hindi man lang lumubog ng malalim ang kanyang sandata sa oso. Ginamit ni Gobro ang kakayahan niyang maglabas ng sapot sa oso. Sa lakas ng oso nakawala ito sa sapot. At nagsimula na itong bumuelo ng isang fire breath, na nagresulta ng isang malaking pagkasunog sa paligid. Ang oso ay palis na sa pag-aakalang natapos na ang kanyang kalaban. Si Gobro ay ginagamit ang kanyang healing magic sa sarili niya. Si Gobro ay handa muling makipaglaban sa oso. Galit na galit ang oso ngunit matapang na sinusugod naman ito ni Gobro. Binuga na ng oso ang apoy niya sa bunganga. Ngunit gumawa naman ng barrier si Gobro upang makalapit sa oso. Patuloy lumapit si Gobro sa oso hanggang matusok niya ang bunganga nito. Ngunit hinampis lang siya ng oso at napatalsik sa malayo. Nanghahina na si Gobro at ngunit ang sandata niya ay naiwan sa bunganga ng oso. Kaya naman hindi na ito makakabuga ng apoy. Si Gobro ay masayang sumugod dahil natatakam na ito. Siya ay nakakagawa ng pinsala sa oso ngunit hindi ito sapat para patumbahin ang oso. Si Gobro ay muling umatake sa oso. Ang oso naman ay umatake din. Makikitang biglang lumipad sa ere ang braso ni Gobro. Pang 34 na araw. Ang braso ng oso ay nakabaon kay Gobro. Mukhang ako ang panalo sabi naman ni Gobro. Nagsimula na siyang tikman ng oso. At muling nakuha ang mga abilidad nito. Nawala naman ng malay si Gobro. Ang pagpipilian ay lumitaw sa kaisipan ni Gobro. Hindi niya napansin ang nakasulat at basta na lang pinili ang yes. Nagising si Gobro at nagtaka bakit ang liit ng kanyang patalim. Si Gobro pala ay nag-transform na sa pagiging ogre. Nagulat ang mga kasamahan niya sa kanyang pagbabalik, ngunit inaakala ng mga ito na sila ay inaatake ng isang ogre. Si Gobmi naman ay nakilala agad siya. Kaya naman sinipa niya agad ito dahil hindi umuwi kagabi. Ngunit si Gobmi lang ang nasaktan sa kanyang ginawa. Pinagagalitan siya ni Gobmi. Ngunit si Gobkichi naman ay namamangha sa kanya. Isang buwan ka pa lang pero nagawa mo ng matalo ang pulang oso at naging ogre ka pa sabi naman ni Gobji. Si Gobro naman ay masaya dahil muli siyang nakabalik sa kanyang mga kasamahan.